Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, yung pong petisyon kay Pastor Kibuloy para po ma-disqualify, binasura na po ng COMELEC. Congratulations po, Pastor. Grabe, no, nakakulong na talagang takot na takot kay Kibuloy at sa mga tropa ni Duterte, no? Okay, yung pag-usapan din po natin ito pong problema ng PhilHealth. Habang tumatagal po, no, nalalantad po yung mga pinaggagawa ng PhilHealth. Yung pong mga 138 na propose nila na anniversary, gagastusin sa anniversary, mga grabe po tong PhilHealth na to, no? Ang ang problema po, etong Tingog Party List, aba, sinisisi na naman sa Duterte. Tanong ko nga sa administrasyon ni Marcos, hanggang kailan niyo po sisisihin si Duterte sa lahat po ng inyong sa lahat po ng inyong kapalpakan? Hanggang kailan niyo po ipapasa sa mga Duterte? Alam niyo, total wala naman kayong kakayahan pala. Huwag niyo nang isisi sa mga Duterte, ipalutas na natin sa mga Duterte. Wala naman pala kayong kakayahan talaga, no? Okay lang, mamaya na kayo. Sa replay na lang po kayo. 'Di ba? Gano'n din, eh. Hindi niyo kayang lutasin. May lakas ng loob pa kayo na isisi sa Duterte. Puwede ba? Kung wala kayong kakayahan 'tong gobyerno na 'to, ipalutas niyo na sa Duterte. Vice President 'to, Sara, oh. Nakaka nakakaano, anong tawag dito? Nakakarindi na kayo. Si Marley, buhay pa. Natutulog ka pa ba? Pinalagan po ng, mga dilawan ang pagtatanggal po, yung bagong pera. May bagong pera na po, eh. Mga mga hayop na. Tinanggal na po yung mga pera po, yung mga mukha po ng mga bayani at mga presidente. Mga hayop na po pinalit. Galit na galit po yung mga Aquino at mga dilawan. Pinakamataas po na dolyar, ₱59 na po ang dolyar ngayon. Grabe. Maraming salamat, President Marcos, sa pagpababagsak ninyo ng piso. Excuse me po. Hmm. Okay. Yan po mga pag-uusapan natin ngayong umaga. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Ay, nakalimutan ko pala, pag-usapan din natin yung pinagmamalaki po ni Pangulong Marcos na yung sa budget niya, no? Yung kaya daw po nilakihan yung infrastructure dahil po kinakailangan yung infrastructure. Yan na nga yung unahin natin. Kasi wala sa kodigo yan, eh. Narinig ko lang kay Shelo Magno. Alam niyo po, 2 Magno po yung nagsasalita ngayon tungkol sa budget, no? Makinig po tayo. Yung Shelo Magno po, UP professor po yan. Hindi ko po sinasabing tayo riyan, no? Hindi ko po sinasabi na anong tawag dun, kampi tayo kasi dilawan yan, eh. Kaya binabanatan po niyan yung mga Duterte. Nililinaw ko lang po na tayo, naniniwala po tayo sa mga research, no? Researcher ko yan si Shelo Magno, eh.
Sila po may kakayahan, UP professor, eh. 'Wag naman nating maliitin yung UP. Ah, Minamasama natin yung UP community dahil sa pagkokondena nila sa mga Duterte. Pero hindi po ibig sabihin na mga bobo ang mga taga-UP, 'no? Hindi ka po mapupunta sa UP kung bobo ka, 'yan po. Matatalino sila, pero dahil sa galit nila sa mga Duterte hindi nila nakikita, at least ito, si Shelo Magno, nagagamit natin yung mga research niya, 'di ba? Researcher ko 'yan, eh, si Shelo Magno. Kung kukuha po kayo ng impormasyon, dun po sa mga matinong tao 'yan, kaya lang hindi natin sila kakampi. Sana ma-distinguish niyo 'no, may mga matatalino po na kalaban natin. Eto po hindi po natin kakampi, pero this time nagagamit natin yung kanilang mga nire-research laban dito sa common enemy natin na Marcos. At least may dilawan na nagsasalita laban kay Marcos. Hindi katulad nung mga original na dilawan na si Kiko, Leni Robredo at saka yung tunay daw na oposisyon di umano na si Raysa Ontiveros. Etong tatlong 'to at sama na natin si Laila, wala kayong sinasabi lahat. Tahimik 'no? Tahimik sila sa budget, tahimik sila sa lahat po ng katiwalian ngayon. Lahat po ng usapin ng katiwalian sa ayuda, sa pagbabawas ng budget, kayo nagsasabi na kayo ang oposisyon. Bakit tahimik kayo, 'no? Kaya wala na 'yan, wala na naniniwala diyan sa mga dilawan at kakamping, eh. Amik TV 45, 499. Ibig sabihin 'di na-justify na ang 1.113 na pondo ng DPWH. Opo, 'di na-justify ni Marcos, 'di ba? Ang justification ni Marcos diyan, thank you very much Amik, at 'wag daw nating kalimutang iboto ang kanyang, 113 na United Frontliners, atin 'to it's. Thank you sa 499. Yung justification ni Marcos diyan, natural mag-iimbest tayo sa, infrastructure. Tama po yun, eh. Kasi po wala pong umunlad na bansa dahil sa ayuda. Pero lahat, etong mantra ko, eh, walang umunlad na bansa dahil sa ayuda. Pero lahat po ng maunlad na bansa nag-invest sa infrastructure. Kung gano'n po, eh, bakit mo tututulan ba dun? Hindi ako tumututol sa infrastructure, ang tinututulan ko ayuda. Pero ayon sa research ng aking researcher na si Shelo Magno, ha, sa researcher ko na si Shelo Magno, "Mr. President, basahin niyo naman yung pinapasa sa inyo na budget." 'No, sabi ni Shelo Magno, "Tinaasan niyo yung DPWH pero wala pong big infra project." Ha? Wala palang big infrastructure project? Eh, ano nakita nung researcher ko na si Shelo Magno? Alam niyo po kung ano nakita niya dun sa 1 trillion? Ha? Sabi niya, ang mga proyekto daw po na popondohan, panay mga flood control project at saka yung mga ano, multipurpose buildings. Patay tayo diyan, 'no? Hindi pala alam ni BBM. Ayon sa aking researcher, at least ako yung mga bubwit ko kilala niyo, Shelo Magno. Gagamitin natin 'yan, yung kanilang mga nire-research, ha. Putya, akala ko tinigil na yung flood control project na 'yan. 'Yan yung problema 'pag hindi natin tini-treat na problema yung mga proyekto, 'no? 'Yan po ang pangunahing source nila ng, income generating yata 'yan ng mga pulitiko, eh.
wala pong napipigilang baha pero tuloy pa rin po ang pagba-budget. Tsaka yung mga multipurpose, buildings, ayan po sikat na sikat po yan, yung mga sangkatutak na lahat na yata ng barangay ngayon meron ng anong tawag diyan, yung may bubong, covered court, may mga multipurpose. Wala pong masama diyan, pero kung diyan po mapupunta yung kaya naging 1 trillion, hindi rin po makakatulong, hindi po yan yung investment sa infrastructure na gusto natin, multipurpose project. At tsaka yung ano, yung mga flood control, hindi po yan yung investment sa infrastructure na binabanggit natin. Hindi po yan yung build, build, build na dapat niyong ituloy. Ang build, build, build ni Tatay Digong airport, seaport, tulay, highways, wala eh. Tapos pinagmamalaki ni BBM, sabi ni Shelo Magno, yung mga sinasabi niyong mga proyekto na priority niyo, nilagay lahat ng BICAM saan program. Depende kung mapopondohan, kung makakahanap ng pera, kung makakautang, kung may maibebenta pong mga asset ng pamahalaan. Palala ng palala 'tong ating pagba-budget ng mga taga-gurgur 'no, walang tulugan 'no. Alam niyo po madaling araw na wala na pong gumagamit gaano ng mga internet, eh. Huwag niyong sabihing humihina yung internet, grabe. Hindi ko lang nailagay sa ano, eh, hindi ko lang nailagay sa anong tawag dun? Yun na nga. Balik na tayo. Matatawa ka na lang, eh. Buti naman yung mga trolls tulog na. Natutulog din pala yung mga trolls. Boss, why made you say na binanatan si PRRD? Mamaya po lang kayo. Wala pa tayo riyan. Sa ano ba yan, sa PhilHealth? Kulang po kayo. Topic yan. Okay. So speaking of pagba-budget, alam po ninyo sa kasawiang palad, talagang panay negative news po ang maririnig na patawad tong okay. No, na dollar. Pati po OFW hindi po nasisiyahan. Akala kasi ng marami, mga OFW masaya pag tumataas yung dollar. Eh dito rin naman po gagastusin yan sa Pilipinas eh. Una po, dahil po tumaas yung dolyar, marami pong utang natin in dollars. Kahit umaakyat po ng bilyon-bilyon ang ating pagkakautang dahil lang po sa pagtaas ng dolyar. Alam niyo po ba yun? Nadadagdagan yung utang natin. Yung mga pondo po, putya walang panama yang nililipat na pondo ng PhilHealth. Sa laki po, yan sa naging 59, ang laki po ng dinadagdag sa utang natin yan. Kung mga 100 billion, ganun po katindi epekto niyan. Baka akala nyo masaya tayo niyan. Okay. Speaking po ng piso, no? Pag-usapan na rin po natin kaagad 'to. Sabi ni Pimentel, may bago na po kasing banknotes. Alam niyo yung banknotes, yung pera, tinanggal na po yung mga bayani. Una pong tinanggal yung ano, yung tatlo. Yung mga bayani po yun, si Jose Abad Santos, si Skoda, tsaka yung nakalimutan ko isa. Mga bayani po yan, World War II po yan eh. 'Di ba 1,000 pinalitan po ng mga Agila. Thank you very much kay Jun Retaso. Kape muna bossing. Oo nga. Kinakabahan ako sa sabi ng
researcher mo. Magagawa ang infra pero mukhang maubos gamit natin sa bahay. 113 United Frontliners, sumbong nyo aksyon agad. Ayan. Ano yun? Ano yung pinag-usapan natin? Yung sa banknotes. Sabi ng Pimentel, Coco Pimentel, bakit ba tong Bangko Sentral ng Pilipinas masyadong abala sa itsura ng pera natin? Lahat po yan. Yan po yung mga binabalita. Anong itsura? Sang-ayon ba kayo sa pinalitan ng mga hayop yung mga bayani? Di po yan usapin. Magtrabaho po kayo. Bumabagsak na yung piso natin. Akala ko ba, at come to think of it ngayon po ang buhos ng dolyar, Desyembre. Magpapasko po usually, no? Usually po, ngayon po nagpapadala o umuuwi yung mga OFW natin. Teka pala, napuna ko lang. Bakit parang walang pinapakita ngayon na dumadagsa na uwi ng OFW? No? Napunan nyo ba? Dati yan, pag mga ganitong panahon, 21 na ngayon. Pag mga ganito, uwian na yung mga OFW, di ba? Traffic na sa diyan sa NAIA. Bakit kaya ngayon halos ayaw magsiuwi ng OFW? O despite, kahit hindi umuwi yung mga OFW, Christmas season po. No? Christmas season po, bumabaha po ng dolyar sa Pilipinas usually. So kung bumabaha pa ng dolyar sa Pilipinas at bumabagsak pa rin yung piso, kasi ano po yan law of supply and demand. Pag maraming dolyar, dapat mataas ang piso. Supposedly po, yan daw ang dahilan. Nakakawalang gana raw umuwi. Supposedly po, ngayon, dagsa na yung dollar natin. Kung dagsa pa yung dollar dahil Desyembre, bagsak pa rin yung piso. Ano na po mangyayari pag hindi na po Desyembre? Pagtapos na po yung pagpapadala ng maramihan ng mga OFW. Bakit po nauubos ang dolyar natin? Okay. Kaya pala natin ipaliwanag yan. Kaya po naubos yung dolyar natin. Wala namang pumapasok na dolyar sa Pilipinas kung di galing lang sa OFW. At ang dami po nating binibili na export. Kaya po nauubos yung ating, hindi po kayang tapatan ng kita ng OFW yung pinamimili natin. Di ba? Yan sana yung akala ko ba kaya kayo nagbenta ng ginto? Para maawat yung pagbagsak ng piso. Yun pa. Wala pang turista. Grabe po, sa totoo, revenge tourism po sa buong mundo ngayon. Lahat po ng bansa na may mga turista nagtatala po. Pwera sa may mga gera. Sa mga normal na bansa po, nagtatala po ng dagdag na turismo. Sa atin lang po. Walang pumapasok na turismo. Ayan po. Come to think of it. Meron tayong sariling pagbigkas Speaking of banknotes, alam nyo ang Aquino, pamilyang Aquino, matagal na pong tahimik, di ba? May baha, malawakang nakawan, binawasan yung PhilHealth, siniro yung PhilHealth, binawasan yung DepEd. Walang pakialam yung mga Aquino. Pero bigla nag-ingay ngayon yung mga Aquino tsaka yung mga followers ng Aquino. Isa lang po ang pinahihiwatig ng pamilya Aquino. Thank you very much, Tatay Nick. Boss Badong, si Tatay Nick to. From Toronto, Canada. Alam kong gabi na dyan. Konting pangkapi lang po. Panggising. Thank you very much sa 6 Canadian dollars. Okay. Ngayon po, nag-ingay po yung mga Aquino. Bakit po? At saka yung mga fans club ng Aquino. Tinanggal nyo si Ninoy.
at tsaka si Cory sa pera, eh. Grabe 'tong pamilya na 'to 'no, walang pakialam, maghirap ang Pilipinas, binaha ang Pilipinas, inutil yung ating gobyerno, bagsak ang ekonomiya, mataas ang bilihin, okey lang sa kanila 'yan, 'wag niyo lang tatanggalin sa pera si Ninoy at si Cory at magwawala kami. Wala na kayong silbirin mga Aquino, pero basahin pa rin natin, kawawa naman. Sabi nitong kanilang, Kiko Aquino D. So they don't have to look our heroes in the eye while betraying their sacrifices. They cannot do better, but our heroes remind us that Filipino people can. No? Nasan kayo? Mga pamilyang Aquino, nasan kayo nung pinahihirapan yung bansa natin? Pero galawin niyo yung mukha ni Ninoy tsaka ni Cory, magwawala yang mga yan. Okey. Pero hindi po yan yung problema sa pera, eh. Ang problema po yung pagbagsak ng piso laban sa dolyar. Yun po may malaki. Okey, may naiinip na po si Chrissy Brooks, eto na yung sagot sa iyong katanungan. Hindi, pahihinugin pa natin. Eto pong nagtaka po ako rito. Alam niyo po, ang DOH Secretary, siya po yung chairman, 'no? Siya po yung chairman ng PhilHealth. Si Secretary Herbosa po, chairman ng PhilHealth. Ang pinagtataka ko, bakit pati ikaw nakikiangal sa PhilHealth? Sabi, sarap paluin, eh, 'no? Sabi ni PhilHealth Secretary Teodoro Herbosa on Friday called out that the broken system of state health insurer, Philippine Health Insurance Corporation. Herbosa, also the PhilHealth chairman on the board, pointed out that the funds of the state health insurer are for health insurance and not pension. Tama. The DOH point out that pension insurance is for long-term savings for retirement, etc., etc. Sa madaling salita, ang sinasabi niya, bakit nyo ini-invest yung pera ng PhilHealth samantalang ang pera ng PhilHealth para po yan sa mga miyembro, para po sa pagkakasakit ng mga miyembro. Hindi po yan katulad ng SSS at GSIS na may provision sa kanilang bylaws na dapat nilang invest para lumaki po yung pera kasi gagamitin yan yung SSS at GSIS, benepisyo yan 'pag nagretiro ka. Samantalang ang PhilHealth, wala pong makukuha yung mga naghuhulog. O, pakape raw kayo sabi ni Caitlyn. Yun yung sinasabi ni Herbosa. Kasi nakita nila na ini-invest pala ng PhilHealth yung ibang pera. Tandaan po ninyo, 'pag may kumikita, may nangungumisyon, 'di ba? Gano'n lang naman 'yan, eh. Ang dami na po natin nakikitang problema ng, PhilHealth. Maski si Pangulong Marcos ano sabi, "Kaya namin kayo hindi bibigyan ng subsidy dahil alam namin na gagamitin niyo lang." Ayan pala, oh. "Alam namin na gagamitin niyo lang yung subsidy, patutulugin niyo lang sa bangko." Isang katanungan lang po. DOH Secretary umaangal sa PhilHealth, Presidente ng Pilipinas umaangal sa PhilHealth, ah, Senate President umaangal sa PhilHealth, Speaker of the House umaangal sa PhilHealth. Eh, bakit po, ang tanong, bakit po nariyan pa rin yung presidente ng PhilHealth?
Bakit hindi niyo tanggalin? Bakit ang parurusahan niyo yung mga miyembro, 'di ba? Kung palpak na palpak ang PhilHealth ngayon, bakit ninyo ang parurusahan niyo mga miyembro? Bakit hindi niyo parusahan yung pinuno ng PhilHealth? Anak ng pati ikaw DOH, si Duque nung siya ang DOH secretary, siya yung mukha rin ng PhilHealth, siya rin yung sinisisi. Ikaw, nakikisisi ka rin? Eh, ikaw nga yung chairman, eh. Ipaalala ko lang, ikaw ang chairman, sinisisi mo sarili mo. Anak ng pupa, oh. Oh, ngayon ang tanong, alam niyo kung bakit? Ay teka muna, bibitinin muna natin. Nabalita ko na ba yung kay Pastor Kibuloy? Binasura po. Binasura yung petisyon para i-disqualify si Pastor Kibuloy. Alam niyo, grabe po kayo kay Pastor Kibuloy. Nakakulong na yung tao, hindi na halos makapangampanya. Ano ba kinatatakot niyo 'pag nanalo si Pastor Kibuloy? Itong mga bakit may mga petisyon pa na disqualify, bakit niyo idi-disqualify? Isa po sa mga dahilan, alam niyo, kasi may mga kaso daw. Si Franz Castro nga convicted na, eh, hindi pa nadi-disqualify, eh. Convicted po si Franz Castro, nakakatakbo, nakakapagpakulong pa nga, eh, ng abogado, eh. Tapos si pastor, wala pa po, wala pa pong conviction. Takot na takot kayo kay pastor, kasi malalantad sa kanila ang daming plataporma ni Pastor Kibuloy. 'Pag yung tandem ni Pastor Kibuloy at tsaka ni Marcoleta, yari kayo diyan. Peb Sagun, thank you very much sa 1999. Merry Christmas din sa'yo. Malumanay lang po tayo, kahit nagagalit, Ipapa-stop kayo ni pastor. O balik na tayo rito. Bakit si ano rin, 'di ba, sabi ni ano, ni speaker, "Titindig ako, tatayo ako." Bakit si speaker hindi puwedeng magsalita ng hindi nakatayo, 'no? Yung mga ibang speaker, titit hindi ka nga makatayo ng hindi ka gumagalaw, eh. Okey, balik tayo rito, 'no? Pati si speaker sabi niya, "Iimbestigahan namin yung mga pinaggagawa ninyo." Sabi ko, "Okey 'to, bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang kayo mag-iimbestiga diyan sa lintik na PhilHealth na 'yan?" Putya, natuklasan ko, kaya pala lahat sila Marcos, President Marcos, si si Chis Escudero, lahat ng pinakamatataas, si speaker, pati 'tong DepEd, DOH secretary bumabatikos sa PhilHealth. Thank you very much kay Ernie Gamboa, kakalungkot nangyari diyan, boss. Pabagsak ang Pinas dahil sa mga magnanakaw sa gobyerno. Correct. Kaya pala, puta, paiimbestigahan pala nila yung PhilHealth, at ang sisisihin na naman nila si Duterte. Ito po ang sabi ng atakdog na hindi mukhang aso. Puring-puri kita, Asidre, Asidre, lapit mo nga ulo mo, Asidre, Pinupuri natin si Asidre. Ulitin ko, Asidre, ikaw lang ang atakdog. Ito si Asidre, sa mga hindi nakakakilala, ito po yung congressman ng ano, ng Tingog Party List, maliban po kay Yeda. Si Asidre po, 'no,
ang attack dog na hindi mukhang aso. Kita mo naman, puring-puri kita, kasi mukha kang oink oink, mukha kang oink oink, attack pig. Ito po sabi, ano ba yung sinasabi na mali? May mali pa ba? Hindi. Si Mary Joy, ano sabi ni Mary Joy? Teka muna, disqualified po si pastor, check niyo po post ng GMA. Nakakasad. Mary Joy, ano mali ka, binasura po yung petisyon para i-disqualify si pastor. Pasok po si pastor, huwag kang mag-alala. Number 1 at number 2 natin si Marcoleta at si pastor. Kagigising ko lang. Sabi po ng attack dog na hindi mukhang aso. Matutuwa ka dapat sa akin, Asidre, Problema sa PhilHealth, kasalanan ng administrasyon ni Duterte. Kuday. Siguro, sa pang-unawa natin sa problema sa PhilHealth, nakita natin, hindi ho nagsimula ang problema na to sa nakaraang taon lang. Kundi nandun po yun sa problema na ito dahil napabayaan na po ang PhilHealth ng mga naunang administrasyon. Diyos ko naman, isa pa pala to na akala ko naman nagbagong buhay na kayo. Sabi ko sa wakas, meron na rin silang iimbestigahan. Kagigising ko lang. Meron na rin silang iimbestigahan na hindi po Duterte. Anak ng pupa. Na-realize ko sa sinabi nitong attack dog na hindi mukhang aso, na-realize ko na si Duterte pa rin pala aatakihin niyo. Hanggang kailan po ba yan? Sabi ko nga, kung wala talaga kayong kakayahan na lutasin ang lahat ng problema ng Pilipinas, ibalik nyo na lang sa mga Duterte. Simple lang po yan. Ang lalaki po ng problema ng mga nilutas ng mga Duterte. Per biro. Droga po, kriminalidad at pagnanakaw sa gobyerno. Hindi lang po pagnanakaw ng gobyerno, pati po pagnanakaw ng oligarko. Alam niyo po ba ang pagkakaiba ng pagnanakaw ng mga taga-gobyerno at pagnanakaw ng oligarko? Legal po yung pagnanakaw ng oligarko. Pareho pong daan-daang bilyon na ninanakaw nila. Yun po ang pinakamabigat. Ito simple lang, PhilHealth lang, tatanggalin mo lang. Isisisi nyo pa rin kay Digong. Wala talagang mga kwenta tong mga pinuno na to. Kung alam lang, dapat nagtapat kayo Nung tumakbo dapat si BBM. Pag ako nanalo, pag may nakita kaming problema, isisisi namin kay Duterte. Di hindi ka namin ibuboto. Hindi. Hindi naman yan yung mga sinasabi mo. Si Digong, akala kasi namin ganun Nasanay kami kay Digong na yung sinabi, yun yung ginawa. Nagtataka nga ako sa inyo. Bakit nyo tinututulan yung war on drugs Samantalang paulit-ulit, pag ako nanalo, papatayin ko kayo. Isa pa. Ano sinabi niya, debate? Nakapatay ka na ba? Sabi niya kay Maroas. Kung hindi ka pa nakapatay, wala kang karapatang maging presidente. Ang intensyon ni Tatay Digong, pumatay ng mga kriminal. Pag siya naging presidente, nung pumatay ng kriminal, umaangal kayo. Nagpapalakpakan kayo noon Ang malupit, akala namin mag-iimbestiga na kayo ng mga problema ngayon. Yung pala kay Duterte pa rin. Baka pati yung bakit hindi napapababa yung bigas kay Duterte pa rin yan. Merry Christmas, Boss Buds. Always listening sa vlogs mo. Etoy Ignacio. Thank you very much, Etoy. Sa 279 Canadian dollars.
Teka muna, ba't ba ayaw yun? I-moderator na muna natin si Etoy. Mga walang silbi, walang kakayahan. Uy, bakit gano'n? Bakit hindi ko ma-edit ang aking ano? Saglit lang, 1 minutes lang. Meron lang akong okey, balik po tayo. Congratulations po kay ano, kay, Pastor Quebuloy, tuloy na po. Nakalimutan ko kung anong number si Pastor Quebuloy. Pati pala number importante 'no, bayaan niyo. Ilalagay natin ang mga number ng mga kandidato natin. Tinitingnan ko lang po. Putya in fairness, pasok po sa mga survey na matitinong survey si Pastor Quebuloy, si Marcoleta, si Bato at saka si Bongo. Yung 4 parang papasok na, 'no? Isabay po natin yung iba nating mga kandidato, 'wag po tayong maglubay. Straight po natin 'no, straight natin lahat po ng mga kandidato ni Tatay Digong. Quebuloy, Marcoleta, Vic Rodriguez, tapos yung dalawang senador natin, Senador Bato, Senator Bongo, tapos yung best actor natin na si Philip Salvador. Tapos dito po yung tatlo nating abogado, Attorney Hinlo, Attorney Jimmy Bundok at Attorney Lambino, si Chavit Singson. Yan lang po ang tyansa natin para po, hindi po ma-impeach si VP Sara para hindi po sila magkaroon ng continuation. Ayaw na po natin ng continuation ng pamumuno ng pamilyang 'to, 'tong pamilyang salot. Salot po talaga 'tong pamilya na 'to. 'Wag na po natin, extend pa. Tamang hindi ma-extend sa Marcos, ma-extend naman sa Romualdez. 'Wag na po, kawawa po yung pera ng taong bayan. Yung mga binago po nila nakakadiri. Bawas sa education, bawas sa PhilHealth. Ang sabi ng researcher ko, imbes na palawakin ninyo, pinagmalaki pa na ano, na hindi mababawasan. Eh, hindi naman bawas yung gusto namin, gusto namin lawakan ninyo. Okey. Yan lang po ang ating topic. Puwede na po kayong magtanong, puwede na po kayong